Uso na naman mga iga ng mga kwento ng katatakutan ngayong papalapit ng Halloween. Tulad na lang na isang mala-alien daw na kulto na nangunguha ng mga bata sa Iloilo at ang White Lady na nakikita sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Pero ano nga ba ang tunay na mensahe sa likod ng mga tinatawag na urban legend? Alamin sa report ng saksing si Mariz Umali. Lumabas kamakailan sa Ratsyada ang primetime newscast ng GMA7 sa Iloilo. Ang balita tungkol sa mga kulto na umano'y nangunguha ng mga bata. Base sa kwento, mala-alien daw ang kultong ito. Mabalahibo at pula ang mga mata. Tila nabigyang katotohanan ng mga sabi-sabi ng mismong masaksihan umano ito ng batang si Judel Ann. Taong malabog talinga kagasigang mata na. Ano po na? Puro nakita ko sanda, nagdalaga na ko nagibito, nanugig kay mama. Ang kwentong ito kumalat sa buong barangay. May tatlo kano dahil ka bata, ang ginkuha, karing kayo nakaplagyo ang mga bata. Gabi lang man gani nga bilog nga tao sa barangay, guwa tanan buligay kami nagsanay lang. Buhay kami katulog, gusto mag-aga, dili kami sabay-bay lang nga nagtulog. Sabi ng V2 paranormal expert na si Adam Reyes na pumunta mismo sa Iloilo at nag-imbestiga, may tuturing na isang urban legend ang kwentong ito. Ang urban legend ay mga kwentong may halong kababalaghang pinagpasapasahan na sa isang komunidad. It started with one child, and then when we got to the location, pretty much the entire town was already panicking. Kaya naging aliens or aswang or kulto yung nakita ng bata. Dahil, first of all, yung kwento. Second, yung physiological state niya, yung fatigue, tapos third, yung mental state niya. She was also very worried about yung brothers and sisters niya. Kaya you put all three together, makakakita yung bata ng isang bagay na wala naman talaga nandun. Dito sa Commonwealth Avenue sa Quezon City, isang urban legend din ang kumakalat sa mga mag-aaral ng UP. Ayon sa kwento ng mga nakasaksi, dito sa kalsadang ito nasagasaan at namatay ang isang dalagang estudyante habang siya'y papatawid. May 10 taon na ang nakalilipas. Mula noon, sa tuwing sasapit ng kanyang death anniversary, ay makikita umano ang dalagang ito na tumatawid. At pagsapit niya sa gitna ng kalsada, ay bigla na lamang siyang maglalaho. Natigil lamang ang pagpapakitang ito mula nang maitayo na ang tulay na iyon para madaanan ng lahat ng mga tumatawid. This urban legend is something I would describe as helpful. It serves as a warning to people crossing Commonwealth to be very careful. Maging ang simbahang Katoliko, wala raw nakikitang masama sa mga urban legend. Maaari naman daw itong paniwalaan, basta't ang mahalaga, sa huli ay dapat mangibabaw sa atin ang tunay na mensaheng ipinararating ng mga kwentong ito. Okay lang siya, basta't alam po natin the spirit of prayer. Na pagka nagparandam sila, kailangan nila nagdasal po natin. Ako si Mariz Umali, ang inyong saksi. Samantala, napanalunan na ang mahigit 152 milyong piso na premyo po sa 649 Super Lotto. At ayon sa PCSO, Tagaluzon, ang nag-iisang nanalo ng jackpot prize, ang winning combination ay 22, 35, 29, 21, 33, at 26. Susunod na Reporter's Notebook at tampok ang napapanahong pagtalakay po sa kalagayan ng mga sementeryo. Yan po mga pangyayaring tinutukan ninyo nag-iisang liga ng katotohanan. Hatid namin ay balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang. Mga igan, 59 na araw na lang, Pasko na. At sa ang aking partner si Vicky Morales, ako naman Arnold Glavio, hanggang bukas, sama-sama tayo magiging saksi.